Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ng mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinayagan ng Department of Education ang mga teaching personnel at syempre ang mga non-teaching staff din na magsuot muna ng mga alternatibong uniforme kasabay ng nararanasang matinding init ng panahon ngayon. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Pinayagan na ng Department of Education ang teaching at non-teaching personnels na magsuot ng alternatibong uniforme ngayong matindi ang init ng panahon. Ayon sa DepEd, maaaring magsuot ang teachers ng colored DepEd polo shirts na ginamit sa mga nagdaang aktibidad gaya ng Brigada Eskwela, Oplan Balik Eskwela at Palarong Pambansa. Maaari ring isuot ang puting polo shirts na may DepEd at matatag logo. Pero sabi ng DepEd, dapat ipares ang mga ito sa matte na itim na pantalon at hindi sa leggings, tights at jogging pants, kundi dapat ito raw ay slacks, jeans at cargo pants. Alinsunod ang guidelines sa Civil Service Commission Memorandum Circular No. 19, Series of 2000 o ang revised dress code prescribed para sa lahat ng opisyal at empleyado ng pamahalaan. Maglulunsad ang Department of Agriculture ng mga programang maghihikayat sa mga kabataan na magkaroon ng interes sa sektor ng agrikultura. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Millie Borja. Planong paigtingin ng Department of Agriculture ang paglulunsad ng mga programa para sa mga kabataan upang mas mahikayat na magkaroon ng interes sa mga gawaing pang-agrikultura. Sa isang send-off ceremony para sa 23 Pinoy scholars na dadalhin sa Japan para lumahok sa Young Filipino Farm Leaders Training Program, sinabi ni DA Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., nais nitong mas palakasin ang inisyatiba ng kagawaran upang mas maraming kabataan ang mahikayat at para na rin sa mas ikaunlad ng sektor ng bansa. Isa nga ang exchange student program sa inisyatiba ng kagawaran na mabigyan ng oportunidad ang mga mag-aaral na matuto sa mga bagong teknolohiya at hasain ang kanilang kasanayan at kaalaman sa sektor ng agrikultura. Dagdag pa ng kalihim, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kinabukasang hatid ng mga kabataan, mas makakamit natin ang masaganang bagong Pilipinas na kayang makipagsabayan sa ibang bansa. Ilan sa mga kasalukuyang programa ng kagawaran ay ang Youth Internship Program on Organic Agriculture na pinangungunahan ng National Organic Agriculture Program kasama ang Agricultural Training Institute o ATI. Ipinatubad naman ang binhi ng Pag-asa Program 2024 na siya ring pinangungunahan ng ATI na iminungkahi naman ni Senator Grace Poe. Nagbibigay ang kagawaran ng mga loan programs para sa mga young agripreneurs o mga kabataang nais magnegosyo na may kinalaman sa agrikultura. Kasalukuyan ding nagbubukas ng scholarship applications ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para sa darating na academic year 2025-2029. Sisiguraduhin naman daw ng kagawaran na sa mga susunod na buwan ay mas pagtutuunan nito ng pansin ang pagpapatupad ng mga karagdagang pulisiya para sa mas marami pang mahihikayat ng mga kabataan. Samantala, inilunsad naman ng Department of Energy ang Energy Sector Emergency Operation System at Mobile Energy System. Ayon kay DOE Secretary Rafael Otilla, makatutulong ang panibagong sistema na ito upang matiyak na magkakaroon ng sapat na supply ng kuryente ang publiko sa panahon ng krisis at kalamidad. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Let Narciso. Masisiguro na ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo at operasyon ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad. Ito'y kasunod ng inilunsad na Energy Sector
Sector Emergency Operations System at Mobile Energy System ng Department of Energy. Ayon kay DOE Secretary Rafael Lotilla, layo ng proyekto na maagap na matugunan ang pangailangan sa supply ng kuryente sa panahon ng krisis at kalamidad. This innovative system represents a paradigm shift in how we will generate and distribute energy in times of crisis wherever it is most needed. From calamity-stricken areas to off-grid communities, this addresses energy access in remote communities and strengthens resilience building during natural disasters. It will provide clean and reliable energy through renewable energy sources. Sabi ni Lotilla, 2 sa 8 mobile energy system units ay naka-standby na sa DOE para sa Energy Sector Emergency Operations Center habang ang iba ay ikakalat sa iba't ibang ahensya mula Hunyo hanggang Agosto. Ipinaliwanag ng kalihim na ang bawat unit ay mayroong 50 kWh battery storage na kapag fully charged ay kayang magpagana ng 2 TV, 2 aircon, 10 ilaw, 4 na computers, 5 phone chargers, 5 electric fan at 5 modem. Nakatakdang sumailalim sa pilot run ang mobile energy system units sa mga bayan ng Santa Ana at Lalo, Cagayan na madalas daanan ng bagyo. Binanggit ni Secretary Lotilla na ang mga proyektong ito ay bahagi ng $34 million Energy Secure Philippines activities sa pagtutulungan ng DOE at USAID. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Hinihikayat ng Department of Labor and Employment ang mga pribadong sektor at kumpanya na payagan na lumiban muna sa kanilang mga trabaho ang kanilang mga empleyadong may anak na magpapabakuna kontra tigdas at polio. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Hinihikayat ng Department of Labor and Employment ang mga pribadong kumpanya na payagan ang kanilang mga empleyado na lumiban muna sa trabaho para samahan ang kanilang mga anak na magpabakuna kontra tigdas at polio. Partikular na rito ang mga empleyadong may anak na edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang na kailangang sumailalim sa nationwide measles, rubella at bivalent oral polio vaccine immunization activities. Sa inilabas na abiso ng DOLE, sinabi rito na kailangan lamang na magpakita ng proof of vaccination ang mga magulang sa kanilang pagbalik sa trabaho. Gayon din, hinihimok ng DOLE ang mga kumpanya na magsagawa ng immunization activity para naman sa kanilang mga empleyado. Ang National Immunization Campaign ay inisyatiba ng pamahalaan bilang tugon sa tumataas na kaso ng measles at rubella cases sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Namahagi naman ng mga titulo ng lupa si Pangulong Bongbong Marcos sa mahigit 2,000 mga magsasaka sa Negros Occidental. Nagbigay rin ng suportang pang-agrikultural ang Pangulo sa nasabing lugar para sa reformang agraryo sa ilalim ng administrasyon. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Nagpamahagi si Pangulong Bongbong Marcos ng 4,724 na Certificates of Land Ownership Award o CLOA at electronic titles sa nasa 2,797 agrarian reform beneficiaries sa Negros Occidental. Ayon sa Pangulo, ito raw ay parte ng commitment ng pamahalaan sa pangungunan ng Department of Agrarian Reform na mamahagi ng mga lupang sakahan sa mga magsasakang benepisyaryo sa ilalim ng administrasyon. Namahagi rin si PBBM sa ginanap na turnover ceremony ng nasa 69.17 million pesos na halaga ng suporta sa mga magsasaka kabilang na ang mga organic fertilizer, farm machinery and equipment, tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang-agraryo at farm-to-market roads sa nasa 1,830 benepisyaryo sa Negros Occidental. Tiniyak naman ng Pangulo ang suporta nito sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo upang mapalakas pa ang produksyon sa agrikultura. Plano naman ng Administrasyong Marcos na makapagbigay ng higit pa sa 11,000 na mga titulo ng lupa sa higit 7,000 pang mga benepisyaryo sa Negros Occidental ngayong taon. Isa na namang wonder kid na may pusong Pinoy ang nakapasok sa 2025 Battle of the Gold of the World International Math Olympiad. Ang tinaguriang math prodigy, kilalanin sa The Better News Report ni Arnold Herrera. Pasok sa 2025 Battle of the Gold of the World International Math Olympiad ang Philippine math prodigy na si Kiefer Maverick Pasion.
Ito ay matapos masungkit ang gintong medalya sa nagdaang online Guangdong, Hong Kong, Macau Greater Bay Area Mathematical Olympiad. Ayon kay Kiefer, buong akala pa nga niya ay matatalo na siya sa nasabing math competition dahil sa mabagal na internet at mabagal na laptop na kadalasan ay nag-freeze pa nga habang nasa kalagitnaan ng kompetisyon. Nawawala na anya ito ng pag-asa, ngunit pusong Pilipino pa rin ang nanaig sa 10-year-old math prodigy para masungkit ang ginto. Si Kiefer Maverick Pasyon ay isang grade 5 student mula sa Nabua Central Pilot School sa Camarines Sur. Kahanga-hanga ito dahil mula grade 3 pa lamang ay lumalaban na ito sa iba't ibang mga national math competition at kabilang na nga riyan ang Philippine Mathematical Olympiad na ginanap noong 2022 kung saan siya nag-uwi ng bronze medal. Gaganapin ang Battle of the Gold of the World International Math Olympiad sa Shenzhen, China, kung saan makakasama pa niya ang 5 pang Philippine representatives na siya ring nakasungkit ng mga ginto. Kabilang dito si Shun Sato ng Ateneo de Manila Grade School student, Zach Andre De Lara mula sa Eastbridge School, Annette Tiffany Yu ng St. John's Institute, at Kenzo Rafael Manalo naman mula sa Youngsters Christian Learning Place. Ang mga math wizards na ito ay siyang magiging pambato ng Pilipinas sa isa sa mga prestiyosong math Olympiad na gaganapin sa China sa susunod na taon. Itinuturing na magandang ideya ang panukalang pagpapatayo ng Peace Museum sa iba't ibang lugar sa Burma. Ito raw ay bilang pag-alala sa kasaysayan ng nasabing rehiyon. Ang iba pang detalye alamin sa report ni June Di Makutak. Itinuturing na isang brilliant idea ang panukala ni Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakwa na makapagpatayo ng Peace Center o Peace Museum sa layuning maipreserba ang kasaysayan sa kung paano at kailan nagsimula ang armed conflict ng Bangsamoro at ng government forces sa Mindanao at kung paano sinimulan ang peace process sa pagitan ng GPH-MNLF at ng GPH-MILF. Sa panukalang Peace Center, ayon kay Governor Makakwa, nakadisplay dito ang mga larawan at mga pangalan nila at ng mga taong kausap nila sa pamahalaan simula noong panahon ng Pangulong Marcos Sr. hanggang sa panahon ngayon ng Pangulong Marcos Jr. Ganon din ang mga larawan ng mga lugar na kabilang sa makasaysayang pakikidigma ng Bangsamoro sa nakalipas na mahigit sa 40 years. Sa panayam kay Governor Makakwa, ang mga lugar na pagtatayuan ng panukalang Peace Center ay ang Camp Abubakar kung saan naganap ang matinding labanan ng AFP at ng MILF. Ganun din sa Barangay Gambar, Mother Kabuntalan kung saan napatay ang kapatid ni Governor Makakwa na kabilang sa mga mujahidin na nagbuwis ang buhay at nag-alay ng pawis, luha at dugo upang maabot ang kasalukuyang sitwasyon sa Bangsamoro homeland. Panawagan ni Governor Makakwa sa BTA members na sana'y mayroong magka-interes sa panukalan niyang ito na magawa ng resolution at mapag-aralang mabuti sa layuning makaabot sa susunod na salinlahi ang mga naganap na makasaysayang armed struggle sa Mindanao na siyang naging hagdan sa pag-abot ng kapayapaan at kaunlaran ngayon na pinapangunahan ng MILF sa Bangsamoro Autonomous Region. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Kinilala ang lungsod ng Calamba sa Laguna bilang may pinakamalinis na hangin sa buong bansa. Gayun din, ika-6 na pwesto naman sa buong Southeast Asia. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report na ito. Itinanghal bilang cleanest air city at less polluted ang lungsod ng Calamba sa buong bansa at ika-6 naman na syudad sa buong Southeast Asian region. Ang 2023 iQuare World Air Quality ang sumuri sa mahigit 7,000 syudad sa buong mundo at mahigit 350 regional cities naman sa Southeast Asia. Sa kanilang pag-aaral, nakita na ang Air Quality Index kung saan ang may pinakamababang laganap na tinatawag na air pollution kung saan mayroon lamang 8.2 average micrograms per cubic meter air ay ang Calamba sa Laguna sa ika-6 na pwesto sa buong Southeast Asia. Napabilang din sa listahan ng Carmona sa Cavite na nasa ika-9 na pwesto at Balanga Bataan naman na nasa ika-11 pwesto. Ayon kay Supervising Environmental Management Specialist ng Calamba City Environment and Natural Resources Office, Ron Martin Reyes,
mas paigtingin naman nito ang mga regulasyon at hakbang upang mas makaiwas sa mga tao sa labis na paggamit ng plastic. Aniya, mayroon na itong mga kasalukuyang ordinansa patungkol sa paggamit ng plastic at ire-revise aniya ito upang mas lalo pang ipromote ang mga alternatibong paraan kaysa sa paggamit ng plastic. Dagdag pa nito, bubuo ang lungsod ng Task Force KKK o Kalikasan at Kalinisan para sa Kaligtasan na siyang magsasagawa ng mga cleaning operations at magbabawal sa mga mahilig magsunog ng basura dahil isaan niya ito sa mga nakakadagdag ng polusyon sa Pilipinas. Noong 2018, matatandaang nagawaran na rin ang lungsod ng Calamba bilang cleanest air city sa buong Southeast Asia na may tala ng 9.2 micrograms per cubic meter air o Air Quality Index. At the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Di napigilang mag-fangirl ng singer-actress na si Jolina Magdangal nang makita nito si Korean oppa at hometown cha-cha-cha star Kim Son-ho. Si Jolens, first time raw dumalo ng isang fan meet. Ang kanyang fangirl moment panoorin sa Showbiz Report ng ating Showbiz Angel. Fangirl mode on! Yan ang fangirl moment ng singer-actress na si Jolina Magdangal sa nagdaang Manila fan meet ni South Korean actor Kim Son-ho. Chika ni Jolens, first time niya raw umattend sa isang fan meet, kung kaya't on the way pa lang sa arena, hindi na raw siya makahinga sa kilig. Paano pa raw kaya kung isa siya sa mga pinakyat sa stage para makasama ang hometown cha-cha-cha star sa isang game? May hirit naman ang aktor at dating ka-love team ni Jolina na si Marvin Agustin sa comment section. Ito raw pala ang dahilan kung bakit hindi sumasagot si Jolina sa kanyang mga tawag. Biro pa nito, kung sino-sinong pogi ang binivideo mo, hindi ka pa ba nagsasawa sa kapugian ko? Ginanap ang Colorful 2024 Asia Tour in Manila ni Son-ho last April 13 kung saan nagsilbing host si Ryan Bang. Maliban sa pagiging si Chief Hong sa hometown cha-cha-cha, ilan pa sa mga serye at pelikula na pinagbidahan ni Son-ho ay The Child, Startup at Welcome to Waikiki. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapag-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagkilalang natanggap ng lungsod ng Calamba sa Laguna bilang may pinakamalinis na hangin at less polluted na city sa buong Pilipinas. Gayun din nakabilang ang Calamba bilang ika-6 na syudad sa buong Southeast Asia. Yan ay patunay lamang na sa kabila ng mga polusyong lumalaganap sa Pilipinas, may mga lugar pa rin na may nananatiling may inisyatiba pagdating sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sabi nga nila, sa hinaharap tayo babawian o magdurusa kung aabusuhin natin ang mga ating kalikasan, lalo na yung mga nakukuha natin ng libre. Kaya magsilbing ehemplo sana ito sa iba pang mga komunidad na magkaroon ng mga programang nakatutok sa pangangalaga ng ating kalikasan at kapaligiran. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balita ang hatid ay Good Vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.